Trip mo ba ay raw moto camping? Sa raw places like this, under the pine trees, sa isang lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Ito ay malamig, masarap sa pakiramdam, maraming pine trees na makikita sa kapaligiran, at nasa tuktok tayo ng bundok, at kapag umuulan ay naghahamog. Halika't panoorin ako. Ito ang ating raw moto camping. Napakaganda. Wow, ang ganda. So nice dito sa ilalim ng pine trees. Apo, ibag nga malam yun po. Ada pa iti dalan nga agpakas JJ. Awanan. Agkuha kami agcamping. When kami mga agkuha di camping site nga talaga. Kasi basta mabal na nga tent kami. Dapat lang At ada ba ti ko ijay kasla kural. Mabalin kami nga magna ijay. Ijay nga to nga eh. ay jay antialat. When Mabalin met sir nga may katje kwa tamapang kami bumangar kayo jay bangar. when jay bangir kuma. Ngam isubli nga jay na. When isobli mo lang di ada tibaka ba ita? Ada tibaka. Sa tibaka nga. When Memet mo jay. may met kami nakita mi nga nalimpyo kami ni. Sige nga rod niya. Sige. Agpakada kami lang yung mat kanyayo. Tano ayo amuyo mat nga ada kami dito. Dua kami lang. Taga dita kami lang Pangasinan. Dito na tayo. Taas. Bago tayo dito mga uy no! Kaya mo yan bro. Yo. Dito na siguro tayo. Good morning world. Welcome sa isa na namang napaka-solid na spot sa ating moto camping for the day. May slab dito. Babalik ta rin ko nga. Baka may ahas, delikado. Naririnig nyo ba yan? That is a sound of pine trees. Napakasarap pakinggan. Kung sa mga nakaraang vlog natin, ang nakikita ninyo or naririnig ninyo ay ang sound ng lagaslas ng tubig. Ngayon naman ay yan, yung tunog ng dahon ng pine trees at saka yung mga kulisap. Samahan nyo ako mga kaibigan. As usual, bago tayo mag saing o ano magagawin natin, ay magtatayo muna tayo
ng ating tent. Si-set up muna natin. Didiskarga yung karga ng ating motor. At maghanap ng magagatong para kapag saing din. Siya nga pala mga kaibigan, dahil unti-unti tayong nagpupundar ng mga gamit. Honestly speaking, sa ating raw camping, ito yung pinakaunang gamit na mapupundar ko. Dahil na rin yan sa mga, alam nyo na, yung mga generous dyan. Pero hindi ako maasa dyan mga kaibigan. Yan ay sila ang kusa at di ko naman tatanggihan. At nung una, ang gusto ko lang talaga ay kung ano lang yung mga basic na kailanganin, tulad ng meron ako kutsilyo, higaan, mumurahing tent, at saka itong anong tawag nito, kasi ginagamit yan na insulator sa bahay kasi mainit kasi ito pag hinigaan. Yan lang. Tas ito, nakabili tayo nito mga kapatid, mura lang naman to eh. Ayan mga kapatid, sa tinagal-tagal nating maglakad, actually si Direk Gino ay nandun na. Kita niyo yung maliwanag na malayo, kita ba? Yun, yun, tanggalin ko yung ilaw. Yan, yung liwanag na yan, nandiyan si Direk. Ang layo nyan. Naghahanap ako ng mga puno at gusto ko yung patay. Baka sabihin nyo na naman eh, nagpuputol tayo ng mga buhay na kahoy. Kahit nasa gubat tayo eh, maging responsable pa rin tayo, no? So nakita ko ng patay na sanga. Ito, bayabas siguro to. Ayan, oh, legit yan na patay. Okay. Dual purpose mga kapatid. Yung pinaka main na branch niyan or trunk, itong trunk na ito hanggang sa dun sa branches na sa dulo ay pakinabangan natin. Kahit itong mga to, pwede to pang ayan, pinutol ko na lahat mga kaibigan para maigatong na rin. Maganda kasing panggatong ang patay na bayabas, solid. Di bali kasi meron pa naman yan, oh, muling lalago at mabubuhay ka. Salamat sa iyong pakinabang. Isa kang legend na bayabas. Good thing talaga dito sa area natin kasi meron tayong magandang pagpwestuhan. So ito yung babaw natin sa lupa. Buti na lang meron itong slab. Baon nating maigi.
Ayan, para mas mataas. Gagawa tayo mga kapatid nung pang tusok natin doon sa gilid ng tarp para solid at di tangayin ng hangin. Ganda talaga nitong itak ni Derek. Siya nga pala, no, yung mga nagsasabi na ano, may mga nagko-comment minsan kasi na hindi kami nagkakaroon ng sharing ni Derek. Actually, marami siyang naisi-share sa akin, hindi lang pagkain mga kapatid. At di ko na pinapakita sa camera yun. Itong itak sa kanya ito. At kung solid kayo na taga-subaybay ko mula nung magkakilala kami ni Derek, alam niyo yan kung ano yung mga naitutulong sa akin ni Derek at kung ano yung mga naiaabot sa akin, which is hindi ko naman yun inasahan, no? At di ko rin yun, kumbaga, I'm not expecting for something. I'm just doing what is meant to be done bilang isang kasama na nagwa-vlog lang din. At sa mga masipag mag send ng kanilang super thanks dyan, meron pa kumukontak sa atin na gusto nila mag-send ng, nahihiya na ako kasi alam mo na, nagmumukha na tayong pulubi dito sa ano, pinaggagawa ko pagka ganyan. Kaso hindi ko naman matatanggihan tatanggi pa ba ako? Pero hindi ko ina-expect yan mga kaibigan. I'm just doing what is meant to be done as raw camper. At syempre, I'm not an expert of this. This is just a kind of sharing of experiences. And this is not meant to be teaching sa mga balak mag camp, mag raw camping. Kung nais nyong matuto talaga, ay hindi ho itong channel natin ni Elimutour, because this is just touring you to experience something, to do something, and this is not meant to be teaching. This channel is not a tutorial channel. Putulin natin no dahil delikado baka madali pa yung mata natin dyan. Ang ganda nitong gamit natin na ano, anong brand nito? Patented Inco. Ayan, Inco. Minsan gusto ko yung amoy ng ano yung kahoy ng bayabas, lalo pag buhay. Bali slope itong area natin ngayon. So ang gagawin ko, papatagin ko lang muna para makapaglatag tayo ng maayos ng tent. Ito lang mahirap sa tent, no? Medyo hindi talaga siya maganda lalo pag ganitong klase ng tent. Napakatagal niyang i-set up. Pero okay lang yan. Walang problema sa ganyan. Sanay naman tayo. Kanya lang, no? Matagal lang siyang i-set up, tapos
Dapat daw hindi ka gagamit ng mumurahing tent. Okay lang yan, as long as napagsisilbihan niya tayo. Diba nakailang moto camping na tayo, buhay pa rin tong tent na ito. Sabi nga nung isa ding nag-comment, no, lumaguman daw yung channel natin, wag na wag ko raw walain yung ating kasirola. Galing, nagkaroon ako ng ideya. Yung mga first na ginamit natin, tulad dito, tent, saka yung kasirola, yun yung mga legendary, saka yung motor natin. Saka natin lalagay itong ating legendary na sapin. Yan, di ako nagdadala ng kumot, jacket, saka itong suot ko ng pinangtitirada ko dyan. Alright, at it's time to cook for a dinner. Nakadala ako ng tsinelas ngayon, so pwesto na lang natin dyan para mamaya pag naihi ka, pag lumabas ka, hindi ka na magbubota. Tsinelas na lang, pero much better pa rin pag bota, kaso matrabaho lang, no? Para alam mo na, hindi tayo makaapak ng mga hazardous, lalo mga ahas, no? Ito pala, ginagamit ko na rin to pang guwantes pagka gabi, pag malamig, para hindi malamigan yung kamay ko. Walang arte-arte dito pagka ako ang nagka-camping talaga. Isa sa mga dala ko, siguro familiar kayo dito kapag ikaw ay seaman, ito yung ginagamit ko pagka naggagawa ako ng sasakyan. Meron kasing nagbigay din sa akin na kaibigan, si Kevin. Shout out sa iyo, Kevin, seaman. Bago ito nung binigay niya. Kaso naluluma dahil nga ginagamit ko ito pag naggagawa ako ng sasakyan dati, no? Ngayon kasi di ko na naharap. Dati kasi ang tutorial or ang focus ng pagbablog ko ay nasa kabilang channel, dun sa Motozar. So pagka binisita nyo yan, puro makina, puro tutorial ang video ko dyan. At ito yung ginagamit ko noon, no? Hindi ko pa nga nilabhan to eh. Last na nagamit ko to nung may ginawa akong sasakyan dun sa bahay. Marumi siya pero okay lang yan. Yan ang sinusuot ko pagka hindi ko na kaya yung lamig. Ngayon na may gagawa tayo ng yung Y. Hindi ko alam anong pangalan na. Tutusok natin sa lupa para magbuhat ng kaldero. Bali dito tayo mga kapatid maghukay. Hukayin natin yung pagsasaingan natin. Tanggalin natin lahat ng kapaligid na dahon kasi pwedeng mag-cause yan ng sunog. Hindi tayo makasunog, no? Siyempre sino ba namang may gusto ng sunog? So huhukay ako ng pagsasaingan natin para goods. Sarap mag ganito, camping kapag hindi maulan, no? Ganun ang kapuhay na nag-uumpisa ng humahangin-hangin. Sana'y hindi tayo maabutan ng malakas na ulan dito. May bagyo pa naman. Pero ready tayo dyan. Kumbaga we are expecting the unexpected things that will happen in the middle of this activity that we are doing right now. Lagyan natin ng lupa yung bawat gilid nang sa gayoy maging ano niya na yan, protection sa hangin ba, para hindi magalaw ang apoy.
may focus yung siga ng apoy, hindi di-distract ng hangin kahit papano. Saka di tayo makasunog ng mga dahon. Kaya dapat mindful tayo at saka responsible sa sisiga dito sa bundok kasi mahirap na. Salamat din pala dun sa mga nagko-comment sa atin ng mga constructive criticism, no? Hindi naman to the extent na binabash tayo, pero I am learning also from you dun sa mga constructive criticism ninyo. Kaya mas lalong gumagaling tayo dahil sa mga constructive criticism ninyo. Gumagaling ako in the sense of my own on my own point of interpretation to myself, no? It's not yours sa standard ninyo. See? Very nice. Bago tayo magluto ay magbubugha muna tayo ng kahoy. Mga Bisaya, bugha. May mga watcher kasi ako mga Bisaya eh. Binibisaya nila ako sa comment. Shout out din pala sa mga watchers natin na marami akong mga watchers na nasa ibang bansa. Mga OFW. Kung kayo ay homesick ay sana ay nakakatulong ang aking video. Mga sanga ng bayabas. Magandang igatong kasi ito. Tuyong tuyo ba? Siya nga pala nung papunta kami rito kanina ay nakipag-usap tayo sa mga lokal at sinubok natin na magpaalam sa barangay, ngunit wala ang mga officials. Kaya sa lokal tayo nagpaalam. Siguro mga ang nakausap ko tatlong station. Nung una marami kaming napagtanungan, napagpaalaman doon sa tindahan malapit dito. Pangalawa, meron akong lokal na nakitang naglalakad, nagpaalam din ako. Pangatlo, yung may pinuntahan ako sa isang bahay dyan malapit lang. At hingi na rin tayo ng basbas. Ayan, magsisiga tayo. Siguro napakasarap magsiga pagka ganito. Ay, kung ikaw ay nakaranas ng mga ganito, sigurado makaka-relate ka kung gaano kasarap sa buhay na maramdaman yung pagsiga mo palang ganyan, babanat na yung apoy. Lalo nung naranasan ko dun sa Mount Ugo. Kung napanood nyo yun mga kaibigan, grabing hirap ko dun. Yan solid talaga ang bayabas, no? Solid yung apoy niya. Yan, diretso na yan. Uy, huwag yan. Magamit pa natin to sa next salong yan, no? Hugas ng konti. Hugas tayo ng kamay kasi humawak tayo ng lupa. Kailangan natin magpipid ng tubig. Walang tubig dito eh.
bali organic naman yan eh. Pag lupa organic. Banlaw. Galawang survival ito. Yung ano, itong camping ko pala, yung style ko, medyo may pagka survival siya eh. Yan, hatiin na naman natin tong bigas para siya nga pala. Mahilig ako sa ano no, kanin. Kaya kung napapansin niyo, puro bigas, bigas, bigas. Rice is life to me. May nakapag-comment pala, lalagyan ng dahon itong kasirola para di masunog yung puwet ng kanin. Kaso walang dahon dito. Nakita ko dahon ng saging gusto ko ilagay eh. Next time. Ayan. Sulit talaga yung bayabas oh. Self-supporting, independent. Kayang-kaya niyang magsiga ng sarili niya. Yan. Bro, kinakaliskisan pa bang tilapia pag iniihaw? Di na. Sige, sige. Hindi ko maalala eh kung kinakaliskisan o hindi. First time nating mag-ihaw. Kasi sa bahay eh, alam nyo na, yung mga expert magluto ang gumagawa nito eh. Lakas ng apoy natin oh. Pero hindi yan makakaangat dahil alerto tayo. Para di tayo makasunog. Habang tayo ay nagpapabaga, ay gagawin natin itong wah! Lagot! Tumakas yung ating toyo. Yung kape nahaluan ng toyo. May dala tayong asukal. Ito meron akong dalang barako. Gawin nating broad coffee tomorrow. Yan, solid na sili yan. Anong tawag ng sili na ito? Labuyo ba? Native. Uy. Siya nga pala sa mga kaibigan natin no, sa mga nagtatanong kung how long am I using my Raider J Suzuki FI. Ito ay hindi pa naman ganun katagal sa akin, pero gustong gusto ko ang performance niyan. Dati akong user ng Honda XRM na FI. Maganda rin naman yun, matipid. Pero kung pagpipiliin ako at kukumpara natin sa dalawa, ay mas pipiliin ko ang Raider JFI kasi magaan, malakas, torquey, tapos makunat. Ay grabe. Kung tibay lang sa bagsakan, hulog, makunat ang ano Raider J. Para siyang robot. Ewan ko, parang basta solid. Ang tibay din ng mga plastic niya. Tapos maintenance, yun lang naman, change oil, palit ng mga filters, air filter, fuel filter,
engine oil filter. Sa XRM kasi walang engine oil filter. Establish na yung ating baga. Lagyan natin ng ganyan para para may division ba. Aray ko. Tapos doon sa kabila. Ay. Init ha. Init. You know. Wow. Sarap boy. Yan na yung lamesa natin. At ito yung ating plato. Pagpasensyahan nyo na. Maaaring hindi ka nais-nais sa inyong paningin ang aking gagawin na pagkain ngayon sapagkat hindi ako nakadala ng extra na plato. Ito ang ating ulam for the night. Tapos naman na tayong nag-pray. Let's do eating. Uy, pambira. Huwag ka dito. Thank you, Lord. Papasok natin to sa loob. Just in case. Ito lang yung panlaban natin eh. Dahil mas malaki ang tsansa na uulanin tayo mamaya, ay magagawa tayo ng drainage nang sa gayon ay hindi maistorbo yung tulog natin, no? Ang tubig ay dadaloy pa ganyan para hindi tayo maistorbo sa tulog, no? Kahit umuulan ng malakas, dire-diretso tulog mo, di ka mag-alala na babahain ka kasi nalagyan mo ng drainage. Ganun yun mga kapatid. Ayan mga kaibigan, it's time to sleep. Tapos na natin i-secure yung ating paligid nang sa gayo hindi tayo mabasa ng tubig if ever na umulan. Nakakain na tayo. At secure na yung paligid natin. Secure in the sense na sinunod natin yung ating personal standards. Ayan mga kapatid, andito na tayo sa loob ng tent. Itutour ko kayo sa loob ng aking tent. Ayan siya. Ilawan natin nung sa gayo makita ninyo. Ayan, ganyan lang kasimple. See? Andyan yung ating mga personal na gamit. Helmet. Yung ating unan na tela. Ganda ng
Ganda ng position ko ngayon. Maayos. At hindi tayo mag-aalala dahil secure yung ating paligid. Huwag lang talagang napakalakas na ulan. Sana hindi tayo bahain. Inasahan na natin ang malakas na ulan dahil nga may bagyo. Signal number 1 ang Pangasinan. Pero iwan ko lang ang Nueva Vizcaya. So paano ba yan? Tutulog na tayo. Siya nga palang oras natin ay 10:58. It's almost 11. Let's go. Ay. Good morning. Malakas ang ulan kagabi. Hanggang ngayon, no? Anong oras na ba? Napakalakas ng ulan kagabi. Pero na-survive naman ng tent natin sa itong tarp. Kaya lang dito yung mist ng ulan galing dyan sa labas ay nagawa niyang basain yung hanggang doon sa paahan ko, kaya nabasa yung pa ako. Pero okay pa rin, nakatulog naman tayo ng maayos. Yung lamig lang, grabing lamig. At sobrang laki ng naitulong niyan mga kaibigan, yung ginawa nating drainage. Kaya hindi dumiretso yung tubig. Tingnan nyo, tubig yan. Nandun sila dumadaloy, kaya hindi yung sumampa rito. At ang problema lang, nasobraan ko sa layo, kaya yung dito na part sumasampa pa rin, kaya yung kahoy natin nabasa. Pero yung ilalim okay pa naman. So tayo ay dito na sa ilalim ng tarp sisindi ng apoy dahil basa yung ating saingan kagabi na ginawa. At ngayon na umaatake yung ulan na dire-diretso dahil nga may bagyo, bagyong Christine. Siguro mga alauna nag-start ang ulan eh. Diretso na yan hanggang ngayong umaga. Dahil sa lakas ng ulan, nakaipon itong tingnan nyo. Wow. Pwede na sigurong iinit yan, pangkape natin. Nagtitipid tayo ng tubig. Ito ay barako. Binili ko pa ito nung nag backdoor kami from Maliko going to Bangar or Colangaw. Kaming dalawa ni Elmer, doon namin binili to. Yung may igorot kasi doon na nagbebenta ng kape ang barako. Ayan. Tama lang pang kape. Parang hindi na pantay itong kasirola ko ha. Ayan na, kumulo na ang ating tubig. Yan o, kam niya. At ito yung ating kapeng barako. Lagyan na muna natin ng asukal.
Tapos bumili lang kasi ako ng asukal sa daan, kaya ganito karami yung dala kong asukal. Iuwi natin yung sobra. Yan. Uy, masyado yata maraming tubig ah. Ayan, bang. Baka na dyan. Pakuluan na lang natin ng matagal yan para lutong-luto yung barako. Ang sarap ng amoy. Amoy lokal. Amoy authentic. Ang init, buddy. Tiis, 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 tiis. Uy, ayos. Walang sumabay na malalaki. Wala tayong dalang mantika. Ang ating ulam ay sizzling sisig in courtesy of Direct Gino. Ang aking ulam supposedly ay itlog na nilaga or pinirito. Kaso nalimutan ko naman at hindi alam ni Direct na wala akong pangulam ng umaga. At binigay niya lang ito kagabi. Pangdagdag ko raw. At ito na nga. Uy, very natural yung pasayaw-sayaw niya, oh. Hahaha. Sizzling na sizzling, buddy. Wala nang hugas-hugas. Yan. At yan, naulan na naman. Tayo ay kakape na at habang hinihintay ang ating sinasaing, kakain na rin tayo niyan after. Sugar, you're my honey, honey. Habang naghihintay tayo ng lumamig yung kasirola, kanin, why not na gagawa tayo ng kutsara. Baka nga pwede na natin maging kutsara to sa mga camping. Ano lang to, biro-birong kutsara lang to. Biro-biro na lang sa tago, kami nanunuyat, natatawa lang sa mundo. Kapag ika'y takot sa aso, dala ka ng pusa. Kapag ika'y takot sa pusa, dala ka ng aso. Magsasawa ka sa aso at pusa. Na 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 na. Na 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 na. Ang pangit ng itsura, pero pwede na yan. Ninipisan ko lang. Kapag ikaw ay pangit, huwag ka nang masungit. Hindi bagay ang pangit na masungit. Wala na ako sa tono. Kapag ikaw ay takot sa daga, dala ka ng pusa. Magsasawa ka sa kuting na pusa. Na 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 na. Mahangin na naman. Ya, 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 ya. Ayan, binigyan tayo ng sausage ni Direk. Bro, babalatan pa ba to? Ay, hindi na. Ignorante eh. Yan bro, ayan mga kabatido. Binigyan tayo ulit ni Direk ng sausage.
Pasensya na kayo dun sa kanta ko ha. Wrong lyrics yung iba. Kasi abrupt. Hayaan nyo at magpa-practice tayo ng mga lyrics. Matandain ako sa tono. Sa lyrics ay mahina ako mag-memorize. Binigyan tayo ng sausage. Ay ating ihawin ito. Doon sa last na camping natin, yung inulam ko doon, kasi nga crab nga supposedly yung ating uulamin. Wala talaga akong dala doon mga kapatid. Buti na lang to the rest kasi direct nagdala din ng mga extra. Ayan, umuulan na naman. Umuulan na naman. Isukanin natin. Parang sinangag. Brownish siya kasi hindi natin tinanggal yung sobra-sobra kanina eh. Nanganon. Pray muna tayo. Kain na mga kapatid. Naku, nabasag. Uy, sumabay man lahat. Banat ng apoy oh. Lilipat ko na siya doon mamaya. Salamat sa iyong pag-engage hanggang dito sa part na ito. You are still watching. Please like this video. And we are open for constructive criticism. As usual, tayo ay magliligpit na. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito sa part na ito ng ating video. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Sa susunod po nating raw moto camping. Kung saan man ay hindi pa natin masasagot sa puntong ito. At sana ay na-entertain ka sa simpleng raw moto camping na ating ginawa dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sana sa susunod na video ay kikita pa rin tayo. At ano man ang iyong nais na sabihin ay just comment down and don't forget to like this video. Of course, subscribe to my YouTube channel, Eli Mutua. Maraming salamat sa pagtapos sa video na ito kapatid.
Kung isa ka sa nakatapos ng video na ito, gusto ko na mag-comment ka. Paki-comment na lang para malaman ko rin yung statistics kung ilan yung mga tumatapos talaga. Paki-comment down, what a wonderful world.